Good morning, and I would like to welcome all of you, especially pilgrims who are first-timers to the Manila Cathedral. My dear brothers and sisters, our readings today, namely the first reading from the prophet Micah and the gospel, a familiar gospel from Luke, show us who God is. These are description of God. And what does it say? What do the readings say about God? God is love. God is love. And God manifests His love by His mercy, through His mercy. In the first reading, Prophet Micah said, "Who is there like you, the God who removes guilt and pardons sin for the remnant of His inheritance? Who does not persist in anger forever?" So sabi ni Propeta Micah, sino ka? Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, na ang galit ay hindi nagtatagal. Who does not persist in anger forever. Yung galit, hindi nagtatagal. Yan ang larawan ng Diyos sa unang pagbasa. Galit na hindi nagtatagal. Iba sa atin taon na ang binibilang hanggang ngayon galit pa no? Hanggang ngayon may sama pa ng loob Pero ang Diyos na ito, na ating sinasamba, ay Diyos na ang galit ay hindi nagtatagal. At yan din ang ipinakita sa atin ng pamilya na kwento ng alibughang anak. The prodigal son is a story of the father who is merciful in spite of what his sons have done. Yung bunsong anak, lumayas, dala ang kanyang mana. Wala siyang pakialam sa kanyang tatay. Hindi niya inisip kung sasama ang loob ng kanyang magulang. At naalaala lamang niya ang kanyang tatay nung siya'y namamatay na sa gutom. Babalik ako sa aking ama. Hindi dahil kinilala niya ang kanyang pagkakamali, hindi dahil sa alam niyang hindi niya iginalang ang kanyang ama, hindi dahil sa nabigyan niya ng sama ng loob ang kanyang magulang, babalik siya sapagkat siya'y gutom, namamatay sa gutom. The motivation was very selfish. I am hungry, I will return to my father. And yet, the description of the parable is when the father caught sight of him. So ibig sabihin, araw-araw naghihintay yung tatay. Kasi malayo pa lang, nandoon pa lang sa Soriano, no? Natanawan na niya ang kanyang anak at sinalubong niya. Ilan sa mga magulang ang ganon? Lumayas ka, bahala ka sa buhay mo. Lumayas ka, huwag ka nang babalik dito. Ayoko makita ang mukha mo. But here, the father is different. His son left, and yet he welcomed him when he returned. That is the image of God who is love and merciful. That is why our responsorial psalm aptly describes this. The Lord is kind and merciful. Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag niyong pagdududahan ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sa kumpisalan, huwag niyong tatanungin, mapapatawad pa ba ako ng Diyos, Father?
sapagkat ang sagot ay malinaw na malinaw. Yes, God will always forgive you. God is merciful. But the challenge to us is here. The older son, when he knew or he was informed that the younger son had returned and they were celebrating, he did not celebrate with them. Anong gusto sabihin sa atin ng talinghagang ito? Be merciful like the Father who is merciful. Kung ang Diyos ay maawain, dapat maging maawain din tayo. Kung ang Diyos ay tinatanggap ang nagbabalik na kasalanan, dapat tanggapin din natin ang nagbabalik sa atin at humihingi ng tawad. Let us celebrate together with the Father. Let us celebrate together with God when a sinner returns and asks for mercy. Maging katulad tayo ng Diyos, nagmamahal, nagpapatawad. Huwag nating tularan ang panganay na anak. Hindi niya matanggap ang kabutihan ng kanyang tatay. Katunayan, isinumbat pa nga niya sa tatay. Ako nga, lagi mong kasama ni munting kambing, hindi mo ko binigyan. Samantalang yung anak mo, anak mo, hindi niya sinabing samantalang yung kapatid ko. May kaiba yun eh. Ang sabi niya, samantalang yung anak mo, ipinagpiesta mo pa? No. So, this is a bitter person who could not accept the mercy of his father. Let us not be like that. Let us be like God. Amen.